Hello mga kaibigan! Welcome to this tutorial once again because we have another topic kung saan mag-enter ang user ng certain amount of numbers tapos i-arrange natin ito from lowest to highest o kaya naman highest to lowest. Yan. At gagamitan natin ito syempre ng programming process which is yan, ito, determine the problem. Number 2, find a solution. Number 3, you code it. Number 4, you test it. Number 5, kung sakali mang may error, syempre, troubleshoot. Okay? Yes, sir. Paano ba natin gagawin yun? Hindi ko alam. Sige, itong problem ha. Accept numbers. Ayan. And then display from lowest to highest. Next ay display from highest to lowest. So, ganun. Mag-accept lang tayo ng certain amount of numbers. Sabihin natin, 5 numbers. Tapos, i-display niya from low to high and then high to low. Ito, open ko lang aking MS Paint para magawin ng solution na yan. Una, ang sabi ko nga, mag-accept tayo ng 5 numbers. Sabihin na natin na numbers ay 5, 100, ayan, 3, tapos 20, and then 48. Okay? Yan, i-arrange natin ito from highest to lowest, tapos lowest to highest. Ayan. Okay? Paano ba natin gagawin yon? Siyempre, kapag nag-accept tayo ng words, ang unang index para sa ating array, gagamitan pala natin ito ng array, guys, kasi doon tayo mag-accept ng isang variable para naman compiled lahat into one data. Yan, data point. So, from array index, magsisimula siya sa 0, tapos 1, 2, 3, and then, oops, di pala yan 48, 4, and then 5. Okay? At pag gusto mong i-display yan from highest to lowest, ang gagawin natin, i-compare natin per element. Right? So, sisimulan natin from highest to lowest. Actually, same solution din lang. Highest to lowest or lowest to highest. So, bakit yan W? Ayan, each dapat yan. Ha? So, i-compare muna natin si index 0 at si index 1. Right? Pagka sasabihin natin, if 5 is greater than 100, or 5 is less than 100, ilalagay natin si 5 sa temporary container. Ayan, or sa temp. Tapos, ilalagay natin or i-move or ikakopy natin si index 1 kay index 0. Ayan, sabihin natin si index 0. Ayan, index 0 is equal to temp. Tapos yung dating or previous index na 0, dito natin ilalagay si index 1. Right? Ayan. Tapos si index 1 naman, doon na natin ilalagay si temp. Medyo komplikado, sir. Nakukuha nyo ba ang scenario? Hindi. So, para pang minove natin si index 0 kay temp, minove natin si index 1 kay index 0, at minove natin si temp kay index 1. Sorry, lagyan natin ng 1 dyan. Nakalimutan ko ilagay. Okay? So, paano ba natin i-code yan? Ganito lamang. Balik tayo dito. Kailangan natin mag-declare ng isang array. Open array, ha? So, integer. Sabihin natin array A. Yan. Tapos, mag-accept tayo ng, or we ask the user to enter 5 digits or 5 numbers. Okay? Pag mag-declare kayo ng open array, lagay nyo siya ng range ng element. So, yan, 5 ang ilalagay ko. At wag na kayo maglagay ng values. Hayaan nyo na lang na blanco. At syempre, kasi mag-accept tayo ng data, kailangan natin ng CYN. Or i-cout muna natin. Ito, cout muna natin. Oops, nasaan na yung ating semicolon? Or, yan, parentheses. Please enter 5 numbers. Okay? Ganon. Yan. Para naman mag-accept siya ng 5 times, kailangan nating i-loop itong array na mag-accept 5 times. Paano yun? Gamitan natin ng for loop. Okay? Declare tayo ng x dyan. Gawin natin na 0. Tapos, dapat mag less than 5. Kasi 5 yung size ng ating array. Right? Yan, 5 size yung array. Dito naman, x++ para mag-increment. At sa loob ng for loop natin, kailangan natin mag-CYN. Right? Para mag-accept siya.
Ayan, mag-accept tayo ng characters. I mean, integers. Ayan. At ano ba ilalagay natin dito? Which is yung value ng x. Diba? Value ng x ang ilalagay sa loob niyan. Okay? So, ang mangyayari dyan, mag-accept siya ng array. Ano bang value nung una? 0, diba? So, maglalagay tayo ng value sa index 0, increment siya ng 1, sa 1 naman, sa 2, sa 3, sa 4, basta hanggang sa 4 lang kasi 5 yung size niya, dapat less than 5 kasi kapag in-equal mo yun sa 5, mag-out of bound yung inyong array. So, pagkatapos mag-accept, ang gagawin naman natin, i-compare yung data, ito, compare, dapat forward slash yan, compare elements para malaman natin yung highest to lowest. So, simulan muna natin tayo, highest to lowest. Okay? Ito, i-for loop ko lang yan. Uli, syempre. By the way guys, kapag nagde-declare kayo ng for loop at napansin nyo, lagi ako nagde-declare ng x doon, pwede nyo ulit-ulitin kasi nasa within the loop lang yan. Mag-end lang yung variable declaration after the loop. Okay, tandaan nyo na. So, integer x is equal to, yan. Tapos, gamitan natin uli ng x is less than 5 kasi 5 nga yung ating size ng array. Ito, enter ulit tayo. Dito maglalagay ako ng if condition. Kung saan, if array, kasi gusto natin i-compare yung first element sa second element, right? And so on and so forth. Then, second element to third, then third to fourth, ganon. Array A, yan, x, is it greater or less than array x plus 1? Diba? So, yung array x, which is index 0, tapos 0 plus 1, which is the second index, yung 1, is yung array A, greater ba siya sa array element number 2? Ganon. Yan yung sinasabi dyan. Kapag true, ilalagay natin sa temporary storage si array A, which is index 0 at the moment, kasi 0 natin siya niraran, di ba? Tapos, ililipat natin si array x plus 1 kay array A sa index 0 kasi gusto nating ipagpalit sila ng position. Ito, ginagawa natin dito, pinagpapalit natin ng position. Yun ang general idea dito. So, x plus 1 uli yan. Ayan. Tapos, ilalagay na natin si array, yung temporary, yung laman ni temporary, which is yung array x nung una, sa x plus 1. Pinagpalit natin sila ng location. Okay? Yan, temp dapat yan. So, yun ang gagawin yan. So, kapag mas mataas si index 0 kay index 1, yan, itong gagawin niya, process niya yan. Alright? At syempre, kapag ipaprocess na natin to or i-display, ito ang labas. Cout, the list, lagyan lang natin ang indentation para naman magandang output. The list in highest to lowest is, ayan, ganito. So, wait lang, i-analyze ko lang ito saglit ha. Ayan, sabi dyan yan, yung array x, which is 0 index, kung na rin, nilagay nga natin itong 5 and 100, is 5 greater than 100. So, ilalagay, ang gagawin niya dyan ay no. Oops, nasa na yun? Ayan, no. I-skip niya yung code, kasi nga 5 yung una nating inilagay. Pero kapag ka-higher siya, ilalagay niya sa temp. Okay? At ilalagay niya sa index 1. So, ipupunta niya doon. So, since ito ay baliktad yung ating ginawa, lowest to highest dapat yan. Yan. So, bali yung highest number ay nasa pinakahuli. Okay? At gagamitan uli natin ito ng for loop. So, bali parang nag-for loop ako 3 times. So, 1, 2, and then 3. Yan. For loop, int, x uli ang gagamitin ko. Yan, napansin nyo ba? Paulit-ulit ko lang dinedeclare ang x within the for loop. Yan. X plus plus uli. Tapos, i-display na natin siya. Imbis na cyn, cout. Yan. Ganito na lang ang pag-display natin. Array, array, x. Tapos, lagyan natin ng indentation. Space na lamang. Para isa siyang vertical or isang row na lang yung pag-display. Okay? Sa tingin nyo ba, kompleto na to? Okay. Try natin i-run. Siyempre, nandun na tayo sa coded. Yan. Number 4 na yan. Oops, nagkaroon ako ng error. Ano sabi dyan?
temp. Oh, sorry, hindi ko na-declare yung temp. I-declare muna natin yung temp dito. Temp. Ayan. Ano po ba hindi ko na-declare? Alright. Run. Ito daw, di ko pa na... Okay. Semicolon. Be careful guys, yung semicolons niya, yan yung mga madalas error pag nagka-code eh. Yan. Bakit ito may 4 doon? Yan, alisin na natin. Okay, run. Okay, yan. Enter 5 numbers. Ang sabi. Sulat natin 5. Kunwari, 100 ang next. Sabihin natin 20. Lagyan natin dito ay 45 and 36. The least and lowest to highest is... bakit naging blanco? Yan. Dito na tayo magta-troubleshoot kasi nga blanco yung lumitaw. Para lumitaw ng tama yan, kailangan nating ayan dito ko na nakita. Nakita ko na agad. X is less than 0. Dapat yan ay 5. Yung ba't 0 nilagay ko doon? I-run nga natin ulit. Oops. Ito. Build and run. Ulitin natin. 5, 20, 100, 2, and then 25. Ayan. The least and lowest to highest is 5, 20. Tinan nyo mabuti 5, 20, 2. Nawala yung 100 pero yung 2 nandun pa rin, 25. Nawala yung 100. Bakit? Kasi ang nangyari dyan, itong loop natin, isang beses lang siya tumakbo. Yan, kapag ito-drawing ko yan, ganito ang nangyari. Ulitin ko So, asan ba yung ating output kanina? Ito Yan. I-run natin to. Isang beses lang siya tumakbo yung ating for loop. So, bali ang ginawa niya, i-compare niya si 5. Ayan ba yan? Bakit? Brush dapat. 5. Ayan. Versus 20. Sino bang mas highest dyan? Si 5. Ay, si 20, di ba? Ayan. Kaya hindi niya ni-run. Nag-stay lang siya. 5 at 20 pa rin yan. So, sa next run, nag-x++ siya dito. So, ito ay 1 na. Ito naman ay 1, 1 plus 1 is 2. So, yun ay index na next. Ayan. Kinompare niya naman si 20 at si 100. Nalagyan natin dito ng separator. Nag-start siya sa x is equal to 0, right? Yan, dito naman x is equal to 1 na. Dito na yung comparison. 20 and 100. Is 20 greater than 100? No. Diba? So, niretain niya yan. Okay, x++. 2 na siya. Ang i-compare niya naman ay si 100 and si 2. Is 100 greater than 2? Yes. So, ito nilagay niya sa temp. Right? At itong si 2, ikinapi niya papunta doon. Diba? So, ang mangyayari dyan, buburahin natin to. Ayan. Pupunta na siya dyan. Oops. Yung brush natin. Pupunta siya doon. Ito magiging 100. Right? Kaya ang nangyari, napunta si 2 doon sa third. 1, 2, 3. Yan. So, ito na yung final output. Sa ngayon, ito yung final output, 520, 2, at yung 100 ay nandun. So, x++ na uli, 3, ay ko-compare naman is yung 100, and then yung 25. So, sino bang mas higher dyan? Si 100 uli. So, mangyayari, si 25 ay nandito na. Wait, burahin lang natin yan. So, si 25 ay nandito na. Yan. 25 and 100. Siyempre, hindi pa tapos yung loop natin. Mag-x++ pa siya, which is 3. So, i-compare naman ni 100 si dito. Kung ano man yung value na nandyan. At mukhang napansin niya na mas mataas yung nandito. Kaya nilagay niya 0. Alright? Naintindihan ba? So, ang kailangan natin gawin dito, i-run uli yung code or i-loop uli natin siya for another time. Yan. Or one more time, i-loop uli natin siya ng 5 times. So, declare tayo ng isang value, y. At gawin natin yung 0 is y less than 5 uli. Tapos y plus plus. Ayan. At ito, ilagay natin within the loop. Gagawa tayo ng nested loop dito kumbaga. Okay? Nested loop within the loop. Ayan. So kapag i-run ko to, siguradong ma-arrange na yung values na nandyan. Alright. Run natin. Enter 5 numbers. So 5 ang inuna ko. Next ko 100. Lagay ko dyan ay 25, 36, and then 45. Ayan. So ang numbers natin ay nagsimula siya sa 0. Napansin nyo? 5 ang next, which is correct. 25 ay next. 36 is next. 45 is next. So ayan. Iset natin ito ng para tumama siya ng mabuti. Gawin natin itong equal para i-kompleto niya. Okay? So, para makompleto yan, i-close natin, i-play, at ulitin natin, 5,
100, 25, 36, and then 45. Ayan, ito na. Na-arrange na siya. 5, 25, 36, 45, and 100. The least and lowest to highest is. Ayan, lowest to highest yun ha. Paano naman kung gusto natin gawin na highest to lowest? Actually, babaliktad mo lang eh. Ito lang oh. Yan yung keyword dyan. Ibabaliktad mo lang to. Gawin mo siyang less than. Right? Make sense ba? Greater than kapag gusto mong highest to lowest. Lowest to highest, sorry. Greater than pag lowest to highest. Kapag highest to lowest naman, gawin mo siyang less than. So, gawin ko yung less than. Ito, pagbaliktad lang natin. Highest to lowest. Or, what the heck, gawin na lang, i-recode na lang natin. So, i-copy ko yan. Ito, gawin na, ibalik natin ito, greater than sign. Copy ko lang ito. Ito. Oops. Ayan. Tapos ito, ibaliktad ko lang. At ito, highest to lowest. Right? Para naman makita nyo yung difference. Lowest. Ayan. Okay, print natin. Saan ba yan? Play. Enter ulit time numbers. 5, 100, 25, 36, and then sabihin natin 18. O yan. The least and lowest to highest is 5, 18, 25, 36, 100. Oh, the least and highest to lowest is 100, 36, 25, 18, 5, and 0. Ayan o. Diba na-rearrange natin from lowest to highest, tapos highest to lowest. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Kung sakaling meron kayong katanungan, please comment down below. At kung sakaling natulungan ko kayo kung ito ba naging helpful sa inyo, may additional knowledge, please give me a like and subscribe. Maraming salamat. Have a great day!